Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Isang karangalan ang ipakilala sa inyo sa umagang ito ang isa sa mga tumanggap ng hamon sa pakitang turo para sa pangkat Filipino. Ang ating tagapakitang guro ay 9 na taon nang nagsiserbisyo sa kagawaran ng edukasyon. Siya ay kasalukuyang nagtuturo sa Baitang Siyam. Hindi lamang siya dalubhasa sa pagtuturo ng asignaturang Filipino, siya rin ay napakahusay sa larangan ng ICT. Mga kaibigan, malugod kong ipinakikilala sa inyo si Ginoong Willington Reduta, Teacher 1 at ICT Coordinator ng Santo Domingo National High School. Naririnig po ba ako? Maraming salamat. At isang maalab na pagbati sa lahat. Good morning po. Ngayon ay araw ng linggo. Batid po nating lahat na abala tayo sa ating mga tahanan. Subalit, naririto tayo ngayong umaga upang isagawa ang gawain na ito. Sa kasalukuyang panahon na tinatawag na new normal, maraming pagsubok o agyat sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating kinabibilangan na institusyon, ang kagawaran ng edukasyon. Subalit ako ay lubusang naniniwala na may pagpapatuloy natin ang ating buhay bilang mga tao. May pagpapatuloy natin ang ating misyon dito sa propesyon na ating kinabibilangan. Misyon na maging tagahubog ng ating mga kabataan. Ngayong umaga, isang karangalan po ang maging isa sa dalawang magpapakitang turo sa asignaturang Filipino. Ito ay bilang isang pagtugon sa hamon sa atin sa isinagawang webinar sa digital classroom setup. Sadyang mahirap po ang ganitong setup. Subalit, kinakailangan nating tanggapin, kinakailangan nating yakapin. Sa puntong ito, akin na pong sisimulan ang aking pakitang turo. Magandang umaga sa aking mga mag-aaral. Naririnig po ba ako? Pakisagot nga sa chat box. Opo, maraming salamat, Stephanie. Maraming salamat, Andrea. Maraming salamat, Richilda. Okay. So, halos mag-aanim na linggo na tayo sa ating panuruang taon. 6 na linggo na rin tayong nagsasama-sama sa classes sa Filipino. Alam ko, marami na tayong pinag-aralan batay doon sa module na ibinahagi sa inyo noong unang araw o unang linggo ng ating pasukan. So, inaasahan ko bilang aking mga mag-aaral na alam nyo na ang mga rules and regulations natin sa ating klase, sa ating online setup sa ating klase. So, mga minamahal kong mag-aaral sa Filipino, dahil alam ko naman at nababasa ko naman, batay sa ating attendance ngayon, kompleto naman po kayong lahat. Okay? So, simulan natin ang ating talakayan, ha? Sa mundong ito, maraming katanungan ang bumabagabag sa bawat tao. Araw-araw, marami tayong katanungan. Isa riyan ang katanungan na sino? May katanungan na saan? May katanungan rin na ano? O kaya paano? At lalong-lalo na ang katanungang bakit? Iilan lamang ito sa mga katanungan na nais nating mabigyan ng kasagutan sa ating buhay bilang isang
individual, bilang isang tao. Kaya bago natin formal na simulan ang ating talakayan ngayong umagang ito, may nais akong ipapanood sa inyo. Isa itong video clip na napanood ko sa YouTube. Isang video clip na nagpapakita ng isang katatagan sa kabila ng napakaraming dagok at napakaraming hamon sa buhay. Panoorin natin ito. Sa mga lansangan nila. Buko na panpan. Okay. Maraming salamat. Napanood niyo po ba ang video clip? Pakisagot po sa chat box. Okay, salamat Tessa, salamat Winnie, salamat Nona. O sige, bago natin talakayin, bago natin simulan ang maikling pagtalakay sa video clip na ito, nais ko munang sagutan ninyo ang gawain na ito na matatagpuan sa ating Google Classroom. Mangyari po lamang na pakiclick ang nakikita ninyong link sapagkat idediretso niya kayo doon sa Google Form sa gawain na ito. Kayo ay bibigyan ko lamang ng 1 minuto para sa gawain ito.
mayroon na lamang kayong natitirang 10 segundo para tapusin ang gawain. Okay, time is up. Tapos na ang oras. Lahat po ba ay nakasagot sa ating gawain? Paki-comment sa inyong chat box. Yan po ang ating unang gawain para sa araw na ito. Okay. So ipagpatuloy natin ang ating talakayan, ha? Opo, salamat Maricel, salamat Tessa Flor, salamat Nona. Okay. Very active ang mga estudyante ko ngayon, ha. Sadyang napakaswerte ko sapagkat ako ang first period nyo para sa umagang ito. Sige. Batay doon sa video clip na napanood ninyo, may ilan lamang akong nais na ibigay na katanungan sa inyo. Kahit na maikli ang video clip, makikita ba natin dito ang isang buong kwento o ang isang buong istorya? Ano po sa palagay ninyo? Ang makasasagot ay may karagdagang 2 puntos para sa araw na ito. Meron po ba? Okay, so meron. Opo, salamat Mabel, salamat Mary Ann, salamat Divine. O, bagong pasok si Divine na. Nalate ka ba? Okay, salamat. Ipagpatuloy natin. So, sa unang bahagi ng video clip, makikita natin ang larawang ito. Makikita rin natin ang larawan na nasa ibaba. Ito ang naging buhay ng pangunahing tauhan o nung bata doon sa video clip. Makikita natin sa mga larawang ito ang labis na paghihirap sa buhay. Ano-ano kaya yung mga ginawa ng bata upang mabigyan niya ng kaginhawaan ng kanyang sariling buhay? Sige nga po, nais kong humingi ng tugon sa inyo. Nagtinda. Very good, Winnie. Mahusay. Ano pa? Ano sabi mo, Felix? Nagtar. Anong nagtar? Nagsikap. Nagtatrabaho sa gabi. Nagpursige po siya para makatapos ng pag-aaral, sabi ni Mabel. At sabi naman ni Ruby, nagsikap na mabuhay. So ito yung naging buhay nung bata roon sa video clip. So balit ang mga ito ay hindi naging hadlang upang siya ay mabuhay, upang itaguyod ang sariling buhay. Siyempre, may isang tauhan na tumulong sa kanya. Sino kaya yung tauhan na iyon na tumulong sa kanya? Sabi ni Naomi, hindi hadlang ang kahirapan upang magtagumpay sa buhay. Malaking papel din ito at tungkulin ng isang guro ng isang mag-aaral. Okay, salamat Naomi. Guro, okay. Sabi ninyo, yung guro may malaking ambag doon sa bata. May kontribusyon ang guro doon sa bata. Ano po? Okay. So yan na siya ngayon. Yung batang paslit na nagtitinda, na nanglilimos, na gumawa ng paraan upang mabuhay ng marangal, na tinulungan ng guro, ay heto na ngayon. Yan na siya ngayon. Ano? So sa kabila ng pagdarakop sa buhay, makikita natin doon sa bata yung katatagan. Ito ang ibinibigay na mensahe sa atin ngayon, class. Na sa kabila ng paghihirap natin ng dahil sa pandemyang COVID-19, ipinagpapatuloy natin ang inyong pag-aaral.
ipinagpapatuloy natin ang inyong misyon sa buhay. Kayo bilang mga estudyante, may mga misyon sa buhay. Ako bilang isang guro ninyo, may misyon rin ako sa aking buhay. Okay. So, maraming salamat ha. Yun lamang ang pahapyaw doon sa video clip. Subalit, ang video clip na ito, class, na pinanood ko sa inyo, ay may kaugnayan sa ating talakayan ngayong umaga. Okay. Pagpasunod-sunod ng mga pangyayari. Tinatawag rin ito sa Ingles na sequence of events. Ano ba yung tinatawag na pagpapasunod-sunod ng mga pangyayari? Sabi rito, ang pagsunod-sunod ng mga pangyayari ay isang pagtukoy sa mga mahalagang pangyayari sa akda batay sa mga bahagi nito. Tandaan ha, mahalagang pangyayari. Sunod, sa isang akda o sa isang kwento, ito ay binubuo ng tatlong bahagi. Una ay ang simula, pangalawa ay ang gitna, pangatlo ay ang wakas. Ang tatlong bahaging ito ay nilalangkapan o napapalooban ng mga mahalagang pangyayari na matatagpuan sa akda. Sa simula, mayroong mga pangyayari. Sa gitna, may mga pangyayari. At sa wakas, may mga pangyayari. Sa ganoong format, sa ganoong forma, nagkakaroon ng isang akda o nagkakaroon ng isang kwento. Kung kulang ang isang bahagi, o may kulang na bahagi sa isang kwento, mahirap na maunawaan ang isang kwento. Para lamang yung chismis, alam niyo naman yung chismis, hindi ba? Minsan yung chismis hindi kompleto. O kadalasan, hindi naman talaga kompleto ang chismis. Minsan, nagdurugtong-dugtong na lamang ang mga kwento o ang mga pangyayari sa chismis. Pero hindi ito isang akda o isang kwento. Ang tinutukoy natin dito, class, ay yung kwento o yung akda na kinakailangan mayroong tatlong bahagi na napapalooban ng tatlong mahalagang pangyayari. Okay. Next. Sabi rin rito, class, ang pagpapasunod-sunod ng mga pangyayari ay isang paraan ng pagbubuod ng isang kwento. Tinatawag sa Ingles na summarization or summary. Mahirap gumawa ng isang pagbubuod kung hindi nabasa o hindi binasa o binasa man pero hindi naunawaan. Kaya di ba, kayo ay nasa grade 9 na at inaasahan namin ng mga guro ninyo sa grade 9 na lahat kayo ay marunong na magbasa at magsulat. Marunong na kayong umunawa sa inyong binabasa at sa inyong sinusulat. Kumbaga, ang mga aralin sa Filipino 9 ay aplikasyon na lamang ng mga natutuhan natin simula pa nang kayo'y mag-umpisa sa pag-aaral. So mahalaga yan. Next, ang sabi rito, ang pagpapasunod-sunod ng mga pangyayari o sequence of events ay ang pagkuha ng mga esensyal o pangunahing kaisipan ng bawat pangungusap o talata sa kwento. Lahat ng bahagi ng isang kwento ay dapat hinihimay-himay at sa bawat bahaging iyon ay may mga pangyayari na dapat inuunawa at sinusuri. Kaya mahalaga ang bawat bahagi o bawat pangyayari sa isang akda. Ito ang isa sa mga layunin sa pagtukoy ng pagpasunod-sunod na pangyayari sa isang akda o sa isang kwento. Okay, next. Balikan natin yung tatlong bahagi, class, ng ating
kwento. Nariyan ang simula, nariyan ang gitna, nariyan ang wakas. Ito ay tinatawag nating mga bahagi. Okay. Sa bawat bahagi na ito ng akda o kwento, mayroon itong tinatawag nating sa simulang bahagi, mayroon tayong tinatawag na tauhan, tagpuan, suliranin. Sa gitna, mayroon tayong saglit na kasiglahan, tunggalian, at kasukdulan. At sa wakas naman, mayroon tayong tinatawag na kakalasan at katapusan. Ang mga ito ay nakapaloob sa bawat bahagi ng isang akda o ng isang kwento na tinatawag nating mga elemento. Ang mga bahagi at ang mga elemento ay naghahalo-halo o pinagsasama-sama upang sa ganoon ay makabuo ng isang makabuluhan at isang magandang akdang pampanitikan. Hayaan ninyo, darating ang araw, magsusulat kayo ng inyong sariling kwento. Naunawaan po ba? Paki-comment nga sa chat box kung nariyan pa kayo. Baka mamaya naglalaban na kayo. Opo sir, sabi ni Mabel. Opo sir, sabi ni Tessa. Maraming salamat at naunawaan nyo. May katanungan pa po ba sa mga bahagi at elemento ng isang akdang pampanitikan? Ay class ha, sinasabi ko lang rito o pinapaliwanag ko lamang sa inyo yung mga mahalaga. Pero yung ibang mahalagang pangyayari sa kwento sa mga susunod na araw na natin tatalakayin. Tulad ng iba't ibang uri ng kwento at kung ano ang pagkakaiba ng bawat uring ito sa isa't isa. So tatalakayin din natin iyon. Pero sa puntong ito, bibigyan nating diin o focus ay ang pagpapasunod-sunod ng mga pangyayari. Okay, para sa ikalawang gawain, magkakaroon tayo ng isang crossword puzzle. Ang crossword puzzle na ito, class, ay sasagutan ninyo sa ating Google Classroom account. At nariyan sa screen na nasa harapan ninyo ang mga hint o mga susing salita na makatutulong sa inyo upang mabigyang kasagutan ang hinihingi doon sa crossword puzzle. Ang link para sa gawain na ito ay nariyan rin sa inyong harapan. Bibigyan ko lamang kayo ng 1 minuto. Sana po lahat gumagawa na ha. Dahil nung nakaraan, may 3 akong nakita na hindi nagpasa ng kanilang gawain. So sana po lahat ay nagsasubmit ng kanilang output. Naunawaan po ba? Okay, busy sila sa pagsagot. Isang minuto lang yan at malapit nang matapos ang inyong 1 minuto. May nakikita na ako nag-submit. Ako po sir, magsasubmit din. Ay opo, sige, submit ka Kirubin. Ang transferin natin. Galing sa private school. Si Kirubin ha, mga minamahal kong mag-aaral, bago nating kamag-aral o bago ninyong kamag-aral iyan, galing yan sa private school, sa St. Agnes Academy yan. Kaya na nag-transfer dito sa atin sa Santo Domingo National High School. So inaasahan ko na lahat na kayo ay nakapag-submit o nakagawa ng ating gawain 2. Batay dito sa nakikita ko sa monitor, may isa na lang na hindi pa nakakagawa ng ating gawain. At sa iba, very good ha.
Halos lahat ay may perfect score. Okay. Ipagpatuloy natin. Oh, kinoment dito sa chat box natin ni Maria Teresa, oh, yung mga kasagutan niya. Tama yan. Bilang dalawa, manlilok, 3, nagkumbida, at panglima, natigok, tigok talaga, 6, kabiyak, 7, naghingalo, 8, bunso. Okay. Tingnan natin kung tama yung mga kasagutan ninyo, ha? Narito po ang mga tumpak na kasagutan sa crossword puzzle. Charan! Nakita niyo po ba? Tama po ba ang inyong sagot? Sa bilang 1, ang kasagutan ay umaalingaw-ngaw. Sa 2, pababa, manlililok, yung sculptor, manlililok. Pangatlo, nangumbida. Pang-4, mapagbigay. Ika-6, ikabiyak. Ika-5, pumanaw. Sabi ni Maria Teresa, natigok. Ika-7, halinghing. At ika-8 ay bunso. Halos lahat ay naka-perfect score sa gawain na ito. Okay, ipagpatuloy natin. Dumako tayo, class, sa pinakapaksa natin ngayong araw na ito. Ito ay isa ring maikling kwento ng buhay ng isang pangunahing tauhan. At sigurado ako na kahit papaano ay may relasyon ang unang video clip natin sa pangalawang ipapanood ko sa inyo. Ito na ang magiging sentro ng ating o aplikasyon ng ating talakayan ngayong araw na ito. Panoorin nyo to. Naririnig po ba? Sa kanya. Matagumpay niyang natapos ang pagdodoktor at hindi nagtagal ay nakapagtrabaho sa isang malaking ospital. Nang minsang naligaw si Adrian. Bunsong anak si Adrian sa 3 magkakapatid. Siya lamang ang naibang propesyon dahil kapwa-abogado ang 2 nakakatanda sa kanya. Matagumpay niyang natapos ang pagdodoktor at hindi nagtagal ay nakapagtrabaho sa isang malaking ospital. At di nagtagal ang kanyang ina ay binawian na ng buhay. Isang araw, si Adrian ay nagmamadaling umuwi sapagkat sinusumpong ng sakit ang kanyang ama. Ano bang klaseng buhay ito? Ospital, bahay, ospital. Paulit-ulit na sitwasyon na nangyayari sa buhay ko. Hindi naman malaman ni Adrian kung ano ang gagawin niya. Kaya naman nakaisip siya ng masamang plano na labag sa kalooban niya. Ama, patawad po. Nais ko lamang na lumigaya sa buhay. Nasa katanghalian na po ako ng buhay ko. Ayaw ko pong mag-isa balang araw kapag kayo'y nawala. Dahan-dahan niyang binuhat ng ama na halos hindi na makapaglakad ng maayos. Naglakbay sila ng 1 oras. Nang sila'y nakarating sa lugar, huminto ang kotse at pinasan ni Adrian ang ama. Walang inig ang ama habang binabali ang liit na sanga. Napansin niyang tumutulaw ang ilang anak. Bakit ka umiiyak? Wala, Ama. Bakit niyo po binabali ang mga sanga ng puno sa tuwing tayo papahinga, Ama? Alam ko na nais mo ako sa loob ng pagkabatan. Anak, palatandaan ito na hindi tayo dumaan. Pag balik mo, ay hindi ka maliligaw. Lalambis ang pag-agos ng luha ng binata. Walimik-imik, muling pinasan ni Adrian ang ama. At tatagpuan ng sariling bumabalik sa lugar kung saan sila nanggaling. Patawad po, Ama. Mahal po kita.
Okay. Natapos niyo po ba? Natapos niyo bang panoorin ang maikling video clip ng kwentong Nang Minsang Naligaw si Adrian? Opo, okay. Very good. Sana lahat kayo napanood at naunawaan kung ano yung mensahe ng kwentong ibinahagi sa inyo. Naganap na lamang ako sa YouTube ng isang clip sa kwentong ito upang hindi na kayo mahirapang magbasa pa. Kahit alam ko na noong nakaraang linggo ko pa sinabi sa inyo na mag-advance reading na sa akdang ito. Para sa inyong gawain o bago natin talakayin class ang gawain sa akdang ito, nais ko munang gawin ninyo ang gawain 3, ang pagsusuri sa akda. So pumunta po kayo sa ating Google Classroom account. Maaari ninyong i-click ang click na nasa inyong harapan at sagutan ang pagsusuring ito. Ito ay ang pagpapasunod-sunod ng mga pangyayari roon sa akda. Bigyan lamang ng 1 hanggang 5 bilang o lagyan ng 1 hanggang 5 bilang ang inyong kasagutan. Mayroon kayong 1 minuto. Sabi ni Mildred, tapos na po ako sumagot, sir. Very good. Ikaw ang kauna-unahang nakatapos, Mildred. Si Maria Teresa, very active rin 1, 5, 2, 2, 3, 1, 4, 4, 5, 3. Ilan kaya tama ko dito, sir? Okay, mamaya malalaman natin yan. Meron lamang kayong 3 segundo. Ops, time is up. Balik na sa ating klase. Okay. Lahat po ba nakasagot? Paki-comment nga sa ating chat box, class. Si Mildred, tapos na. Si Maria Teresa, tapos na rin. Si Superb. Superb, opo. Superb sa susunod yung buong pangalan mo na ang isulat sa iyong account. Mildred, sa Google Classroom ko po send. Opo, Mildred. Felix, sabi ni Felix, 52143. Okay, very good. Winnie, opo, tapos na. Sige nga, class, tingnan natin kung tama ang inyong mga kasagutan. Okay. Yan po ang mga tamang kasagutan. Sino ang nakakuha ng perfect score? Comment. Si Felix, perfect 52143. Si Winnie, tapos na rin. 52143. Siya nga pala, class, kanina, pag-submit yun ng inyong ginawa, ng gawain, automatic pumapasok yung inyong score. Si Superb. Si Linet yan. Linet ako po. Perfect score ka ba? Felix, very good. Yay! Sige, salamat, sir. Salamat rin, Winnie. Mi po, Mildred. Okay, salamat, Linet. Yes po. Sige. So, ipagpatuloy natin ang pagtalakay. Doon batay sa inyong mga kasagutan, doon sa pagpapasunod-sunod ng mga pangyayari, na mababasa nyo rito na ang unang pangyayari o mahalagang pangyayari doon sa akda, sabi rito, lumaki siyang punong-puno ng pagmamahal mula sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Okay. Malinaw dito, class, na si Adrian ay lumaki sa isang magandang pamilya, sa isang maayos na pamilya. Yung pangalawang pangyayari, sabi rito,
Malimit siya mapag-isa sa tuwing nabibigyan ng pagkakataon makapagpahinga. Alam naman natin, class, na si Adrian ay isang, ano ang propesyon ni Adrian? Sige nga, kung sino ang una makakasagot, bibigyan ko ng karagdagang 50 puntos. Oh, Mildred, very good. Doktor. Isang doktor si Adrian. Sa pangatlong pangyayari o mahalagang pangyayari, class, sabi rito, isang araw tumawag sa kanya yung kasambahay nila. May emergency daw. Sinusumpong daw ng sakit yung kanyang ama. At yung pang-apat, siguro nang dahil sa pasanin ni Adrian, nagpasya na siya. Sabi rito, naglakbay sila ng halos 1 oras. Saan niya kaya dadalhin ang kanyang ama? Ano po kaya ang planong gawin ni Adrian sa kanyang ama? Oo, Mildred, sa gubat para iligaw. O Yolanda, sa bundok o gubat. Tama. Mabel, sa gubat. Okay. So yun ang plano ni Adrian. At sa bandang huli ng gawain na ito, yung pinakahuli, sa last part, sabi rito, bumilis ang pag-agos ng luha ng binata. Walang kaimik-imik, muling pinasan ni Adrian ang ama. Ano class yung nangyari doon sa gubat? Sige nga, muli nga ninyong ikwento. Paki-comment sa chat box. Bakit kaya lumuha o umiyak sa Adrian? Sabi ni Maria Teresa, iiwan niya sa gubat, tatay niya sana. Tama. Nais niya o binalak niyang iwanan ang kanyang tatay sa gubat. Bakit kaya binalak yun ni Adrian na iligaw ang kanyang ama? Ano kaya sa palagay niyo, class? O bago niya na-realize, okay, sabi ni Carmela, na konsensya si Adrian. Bakit? Ano ba yung ginawa ng kanyang ama kung bakit siya nakonsensya? Kasi di ba may ginawa yung kanyang ama? Naantig ang kanyang damdamin sa tinuran ng kanyang ama. Very good, Sarah. Ano ba yung tinuran ng kanyang ama? Ang makasasagot ay may karagdagang 4 na puntos para sa inyong partisipasyon. Okay, isip-isip. Sabi ni Mabel, kasi pagod na siya sa routine niya sa buhay. Tama nga naman, di ba? Lahat naman tayo na papagod. Pinutol, sabi ni Mabel, pinutol ang mga sanga ng halaman upang di siya maligaw paglabas ng gubat. So yun ang ginawa ng kanyang ama. Nagputol o nagpuputol ng sanga ng kahoy at iniiwan niya sa mga dinaraanan upang sa ganoon ay hindi maligaw si Adrian. O sabi ni Tessa Flor, mahaba hinahanda ng ama ang daraanan ni Adrian para hindi siya maligaw pauwi. Tama. Okay, very good ha. So yan po ang nangyari roon sa kwento. So kung titignan natin, sabi ko kanina, ang isang kwento ay may 3 bahagi. Ito ay ang simula, ang gitna at ang wakas. Sa simulang bahagi, ano-ano yung mga makita natin doon? So babasahin ko ha. Una, pagpapakilala kay Adrian bilang pangunahing tauhan sa akda. Tama po ba? Si Adrian po ba ang pangunahing tauhan sa akda? Tama po, opo. Sabi ni Maita, sabi ni May Camille, opo. Okay, very good. So si Adrian ang pangunahing tauhan sa akda. Pangalawa, sa bandang simula ng kwento, sinabi rito, ang tagpuan ay inilarawan sa pamamagitan ng estado o katayuan ng buhay ng pangunahing tauhan. Batay sa kanyang tahanan, sa lugar ng trabaho, ito yung tagpuan. Ito yung sitwasyon. Ito yung daigdig. Ito yung lipunan na kinabibilangan na pangunahing tauhan. Ito yung atmosphere niya. Ano po? Ito yung environment niya. Sabi ko nga kanina, di ba? Maayos ang buhay ng kanyang pamilya. Hindi sila nag-aaway-away, may pagkakaunawaan, may pagmamahalan. Kung makikita natin sa bandang gitna ng kwento class, sabi dito, ang pagnanais na magkaroon ng sariling buhay, ito yung ninanais ni Adrian, hindi po ba? Nasa kabila ng lahat, dahil siya ay bunsong anak, siya
ay nagnanais rin na magkaroon ng sariling buhay. Kayo ba, class? Gusto nyo rin ba sa tamang panahon ay magkaroon ng inyong sariling buhay? Opo, sir, sabi ni Maita. Opo, okay. So lahat naman tayo may kagustuhan na magkaroon ng sariling buhay. At sabi rin dito, ang responsibilidad ni Adrian sa kanyang pamilya, lalong-lalo na sa kanyang magulang. Ito, class, yung nakikita natin na medyo suliranin doon sa lakda. Yung ipinatong sa balikat o ipinataw sa balikat ni Adrian na responsibilidad. Kasi yung ibang kapatid niya ay wala na. Wala na sa kanilang bahay. Kumbaga, ang natitira na lamang sa pag-astikaso na nag-aalaga sa kanyang ama ay ang kanyang sarili. At yung ibang kasambahay siguro. So silang dalawa lang ng kanilang ama. At doon pa rin sa gitna, ito na yung nasa kasukdulan na tayo, class, na pagdesisyonan ni Adrian na iligaw ang ama. Dalhin sa gubat at doon iwanan. Sa palagay ninyo, kung kayo ang tatanungin ko, gagawin niyo po ba sa inyong mga magulang na kapag may mga reklamo kayo, kapag maraming utos si mama at si papa, at kapag sila ay nagkakasakit na, bibitbitin nyo at dadalhin nyo sa kagubatan o itatapon sa kalaliman ng karagatan. Tama po ba yon? Gagawin nyo po ba yon? Hindi po, sir. Tama. Hindi po, sir. Kasi, ang ating mga magulang ay bahagi ng ating buhay. Sila ang bumuhay sa atin. Okay? Pangalawa sila sa Diyos na may kapal. Okay. Sa wakas na bahagi ng kwento, class, sabi nyo nga kanina sa mga comment ninyo, ang pagsisisi sa nagawang pagkakamali. Ito na, class, yung kakalasan na tinatawag. Pagkalas doon sa suliranin sa akda. Nagsisisi o nagsisi si Adrian. At ang panghuli, yung kinatapusan o katapusan, ang pag-ako sa responsibilidad at pagpahayag ng labis na pagmamahal sa magulang. Yun naman ang mahalaga. Ang tanggapin natin ng buong buo, ng taos-puso, ang ating mga responsibilidad bilang bahagi ng ating sariling pamilya, bilang anak sa ating mga magulang. At lalo-lalo na kinakailangan na ipararamdam natin o na ipadarama natin sa ating mga magulang ang ating pagmamahal. Tanong, mahal niyo po ba ang inyong mga magulang? Opo, Lynette. O yung nagpalitan ng name si Lynette. Opo, maraming salamat. Naunawaan po ba iyong kwento ni Adrian? Mahal na mahal po. Tama. Mabel, Naomi, tama. Mildred, opo. Okay. So yan, dapat nating mahalin ang ating mga magulang. Nakalulungkot lang isipin, class, na minsan may mga kakilala tayo na palasagot sa mga magulang. So hindi naman siguro maiiwasan yan, kaya lang dapat may paramdam pa rin natin sa ating mga magulang ang ating pagmamahal sa kanila. Okay. Bago tayo magtapos ng ating talakayan ngayong umaga, ay magkakaroon tayo ng isang paligsakan. At ito ay tatawagin nating quiz mo to. Okay. Handa na ba kayo sa ating paligsakan? Pagalingan sa sagot to, ha? Paunahan sa chat box. Wala ito sa Google Classroom natin. Opo. Pagsubok ito. Tingnan natin, ha? Sukatin natin kung naunawaan nyo talaga ang tinalakay natin ngayong umaga. Unang tanong. Ano-ano ang mga bahagi ng isang kwento? Kung sino ang unang makakasagot, may 5 puntos. Panimula, gitna, wakas. Tama. Sabi ni Mabel, simula, gitna, wakas. Tama, tama. Okay, very good. Lahat ay nakasagot ng tamang kasagutan. Simula, gitna, at wakas. Next. Aha.
Sa anong bahagi ng kwento mababasa ang kasukdulan? Wakas? Gitna? Ako, gitna. Gitna. Kasukdulan ha? Gitna. Okay, gitna. May sumagot ng wakas. So yung kasukdulan class, ha, palaging nasa taas yun. Kumbaga sa bundok, nasa alituktok ng bundok. Okay, nasa kalagitnaan siya. Very good. Next. Huwag na tayo gumamit ng timer kasi nakasagot naman kayo agad. Sa kwentong ng minsang naligaw si Adrian, ano ang pinakatumatak sa iyo na pangyayari? Sige nga. Ipaliwanag ang sagot ha. Ano yung pinakatumatak sa inyo na pangyayari? So yan. Uulitin ko ang tanong. Sa kwentong ng minsang naligaw si Adrian, ano ang pinakatumatak sa inyong pangyayari? Nauna na naman si Maita. Sabi ni Maita, ang pagligaw niya sa kanyang ama sa kagubatan at kung paano niya ito pinagsisihan. May tama ka! Felix, ang ginawa ng ama para kay Adrian, tama! Pagputol ng sanga ng ama upang hindi maligaw si Adrian paglabas ng gubat. Tama ka rin, Mabel. At sabi ni Divine, tunay na pagmamahal ng ama sa kabila ng maling gawin ng anak. Okay, lahat ng kasagutan ay tama. Next. Sige nga. Kung ikaw si Adrian, paano mo ipadarama ang pagmamahal sa iyong mga magulang? Bakit? Uulitin ko ang tanong, kung ikaw si Adrian, paano mo ipadarama ang pagmamahal sa iyong mga magulang? Bakit? Isang minuto. Oh, may sumagot na. Sino yung nauna? Oh, sabi ni Mabel, aalagaan ko siya. Very good. Tama yan. Mahusay. Sabi ni Maricel, aalagaan at mamahalin siya. Mahusay, Maricel. Tama. Sabi ni Sharon, bibigyan ng sapat na atensyon at pagmamahal. Tama. Sabi ni Alan, kahit sa kanilang pagtanda, nariyan ka pa rin upang umalalay sa kanila. Okay. Sabi ni Camille, yayakapin ko ang aking mga magulang sabay sabi ng, I love you! Very good. So, lahat ng kasagutan ninyo ay tama ha. So, sana ipagpatuloy ang pagiging mapagmahal sa inyong mga magulang. Okay. Dahil tapos na ang ating pagtalakay sa ating aralin ngayong umaga class, narito ang inyong kasunduan. Una, basahin at suriin ang kwentong Ang Ama na isinalin ni Mauro R. Avena. Pasunod-sunurin ang mga mahalagang pangyayari sa akda, batay sa bawat bahagi nito. Pangalawa, sumulat ng isang refleksyon na nagpapahayag ng pagmamahal sa sariling pamilya. Ang inyong mga kasagutan ay isasabit ninyo o isusumitin ninyo sa ating Google Classroom account. So nariyan po ang link, buksan ninyo ang link, mamaya pagkatapos ng klase natin o kapag may oras na kayo, may bakanting oras na kayo sa bahay ninyo, gawin na po ninyo ang ating kasunduan bilang paghahanda para sa ating panibagong aralin sa susunod na linggo. May mga katanungan pa po ba, class? Bago ako umalis. May katanungan pa ba? So sana maging malinaw sa atin ang kasunduan ha. Hihintayin ko ang inyong mga kasagutan sa ating Google Classroom. Take your time. Ano po? Kung may mga gawain kayo sa bahay, gawin ninyo. Ang mahalaga ay maging handa kayo para sa ating susunod na pagtalakay sa susunod na linggo. So hanggang sa muli, ako po ang inyong guro sa Filipino, Ginoong Wellington Nawe Diduta. Maraming salamat at isang mapagbalang umaga sa lahat.
ating pong pasalamatan ang mahuhusay at